mananampalataya o ng isang Kristiyano ay mayroong dalawang tinatawag na kalagayan o katayuan. So, meron dalawang kalagayan, meron dalawang o katayuan ang kalagayan ng mga mananampalataya. Ang kalagayang iyon ay nagpapakita na meron tayong kaluwalhatian sa ating buhay dahil sa ating Panginoong Diyos. Pero meron din po na tinatawag na pagtitiis. Kaya yung dalawang ito, makikita natin isang tinatawag na suffering and then merong glory o kaluwalhatian. Yung dalawa po na yan ay patuloy na nararanasan ng bawat anak ng Diyos hanggat nandito sa lupa. Yung dalawa na yan. Meron tinatawag na suffering na dinadaanan natin, iba't ibang degree na suffering ng pagtitiis o mga karanasan natin, pero merong din tayong kaluwalhatian o yung tinatawag na glorification o yung glory na nasa atin. Paano po natin nalaman yan? Yan po yung pagpapatuloy natin sa ating series sa Roma chapter 8. Roma chapter 8 at ang ating pong pagtutuunan ng ating pag-aaral ay doon po sa mga talatang 18 hanggang 25. Roma chapter 8 verses 18 to 25. Okay. Ganito po ang sabi ng salita ng Diyos sa verse 18. Sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maiyahambing sa iyahayag na kalwalatiang sasaatin. Nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha hindi sa kagustuhan nito kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa sapagkat ang sangnilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon, ang sangnilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila, tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok. Samantalang hinihintay natin ang pag-ampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ligtas na tayo at inaasahan natin ang kaganapan nito. Ngunit ang pag-asa ay hindi pag-asa kapag nakikita na ang inaasahan. Sapagkat sino ang aasa sa nakita na? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, ito'y hihintayin natin ng buong tiyaga. Palain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. May pamagat na ang passage na ito, ang dalawang katayuan ng mga anak ng Diyos. Kung inyo mapapasin at naaalala pa yung pinag-aralan po natin noong nakaraang Sunday night ng ating pong Bible study rito, napag-aralan natin yung tinatawag na pamumuhay ayon sa Espiritu, but at the same time, meron pa pong struggle sa ating mga flesh o sa ating laman. Kaya nakita natin sa pag-aaral natin noong last Sunday, yung tinatawag na pag-rule ng Holy Spirit sa atin, but at the same time, yung flesh yung naman na lumalabas sa atin at naglalaban yung dalawang ito. Ngayon, kung makikita niyo po yung kanyang conclusion ni Paul doon sa verse 17 ng chapter 8, sabi niya ron, at yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo nakipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain ding kasama Niya. So dito, ina-assured ni Paul na tayo'y anak ng Diyos. Pero meron siyang sinabi, doon sa bandang dulo yung salitang nakikipagtiis sa Kanya. Sa ibang translation, suffering po yan eh. So doon pa lang, ang pinakikita, ang isang Kristiyano, meron siyang mga mararanasan na suffering sa kanyang paikipagdigma sa kagustuhan ng kanyang laman. Di po ba? Kaya
kapag binigyan pa natin ng konting synonyms o kapatid ng salitang suffering, mahirap kaya tayo nagtitiis dahil naikibaka tayo sa gawa ng laman, sa gawa ng kasalanan, di ba? Ang tawag diyan ay warfare saan? Sa ating old nature. Mapupunta natin. So, yun po yung ibig sabihin. Ngayon, pagdating ngayon dito sa verse 18, hanggang talatang 25, meron pong sinabi rito ang Word of God through Apostle Paul. Ano po ang sinasabi ngayon dito? Now, sinasabi ni Paul dito na meron na tayong katiyakan ng tinatawag na kaluwalhatian. Ano ba ibig sabihin ng kaluwalhatian? This is glorification. Ang translation ng iba, glory. Luwalhatiin, Luwalhatiin. Okay? Di ba pag sinabing glory, sa Greek, gloria? Sasambahin. Sasambahin, luwalhatiin. Sasambahin. Okay, pero yung context natin, pinapakita rito na yung salitang kaluwalhatian sa mananampalataya. Tama naman si Sister Graciela na pag sinabi natin kaluwalhatian sa Diyos, di ba? Parang sinasabi natin, niluluwalhati natin yung Diyos, gino-glorify natin yung Diyos. Tama po yun. Pero sa context nito, yung kaluwalhatian, patungkol po ito sa mga anak ng Diyos. Patungkol ito sa mga anak ng Diyos. Pero yung salitang glory o kaluwalhatian, hindi siya tumutukoy na tayo yung sinasamba. Ang pinapakita lang dito na kaluwalhatian o salitang glory ay meron na tayong tinatawag na katiyakan na magtatagumpay tayo sa lahat ng mga dinidikta ng sarili nating laman o kahinaan or dinidikta at impluwensya ng kalakaran ng takbo ng sanlibutan. Okay. So, yun yung sinasabi ngayon sa verse 18. Sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag na kaluwalhatiang sa atin. So, kung inyo makikita, sinasabi ng Word of God na tayong mga mananampalataya, meron dalawang katangian na dapat na iniisip natin. Meron tayong pagtitiis, pero meron tayo na hinihintay na pagbibigay ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. So parang sinasabi ngayon dito, ano ba yung salitang kaluwalhatian o yung tinatawag na kaluwalhatian? Usually, pinapakita rito, hindi pa natin nararanasan yung tinatawag na glory o kaluwalhatian. Bakit? Kasi hindi pa ho tayo namamatay. Hindi pa tayo namamatay eh. Kasi ang salitang glory, ang ibig sabihin po nito, pinapakita ni Paul na meron tayong assurance na salvation, pero promise siya. Yung reality, hindi pa natin nararanasan. Para maranasan natin yung reality ng salvation, meron dalawang bagay na dapat munang mangyari. Una, pag namatay tayo, ang una munang karanasan ng ating kaluwalhatian ay ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Pero hindi pa rin ho naliligtas yung ating katawan hanggat hindi bumabalik sa ikalawang pagbabalik si Kristo. Pero pag bumalik si Kristo, that is the complete glorification sa atin because we have a new body as a glorified body. Ayun yung kumpletong pagliligtas. So, ang ibig sabihin pala, ngayon, yung promise at katiyakan ng salvation, meron na tayo. Pero yung fulfillment nito, hindi pa nangyayari. Kailan siya mangyayari? Pag po namatay na tayo. Yung soul natin, yung kaluluwa natin, makakaranas ng salvation. Pero, hindi pa rin siya kompleto. Kasi nga, nabulok pa yung katawan natin. So, sa second coming ni Kristo, kapag ang katawan natin binigyan ng katawang panlangit, ibig sabihin po, that is our complete glorification sa Panginoong Diyos. Now, ang pinupunto ngayon ni Paul dito, hanggat hindi pa dumarating yon, meron tayong struggle dito sa lupa. Meron tayong struggle. Hanggat nabubuhay tayo rito, meron tayong struggle because of our flesh, because of our old nature pa na natitira sa atin. At yun yung binabanggit ni Paul ngayon na kailangan natin ng pagtitiis. Pagtitiis.
Ano ba ang ibig sabihin nito? Sabi ni Paul, sa ganang akin ang pagtitiis sa kasalukuyan. Ibig sabihin, present. So, lahat tayo ngayon, hanggat nabubuhay tayo, nasa kasalukuyang pamumuhay tayo. At habang nabubuhay tayo rito, meron pong suffering, meron pong pagtitiis. Depende po yan sa kalagayan ng ating spiritual condition and maturity natin sa ating Panginoong Diyos. Kung ikaw, hindi ka nagmamature sa pananampalataya dahil kulang ka sa tinatawag na spiritual diet sa sarili mo, halimbawa, hindi ka nagbabasa ng Bible everyday, hindi ka nagpe-pray, tapos kulang ka sa mga means ng Panginoon para maging healthy ka sa pananampalataya mo, possible talaga na may mga degree ng suffering na dinadaanan ka sa paikipaglaban mo sa gusto ng iyong laman. Tama po ba? Kasi the more na equip tayo ng Word of God, in tune tayo sa presence ng ating Panginoong Diyos, mas madali po na mapagtagumpayan natin yung mga dinidesire ng laman natin at inaalok ng takbo ng sanlibutan. Nakuha niyo po punto natin? So, yun po yun. Now, sabi ni Paul, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan. Ibig sabihin, as long as na nabubuhay tayo dito sa lupa, this is our present situation. Kasi, katulad, pag sinabi natin present tense, ngayon to, buhay pa tayo bukas, present tense na naman po yun. Hindi pa tayo namamatay. Hanggang di tayo namamatay, kasalukuyan po yun. Ngayon, ang sabi niya, mayroong pagtitiis. Pag ba sinabing pagtitiis, ano ba ang ibig sabihin nito? Nagtitiis ka kasi, meron kang tinatanaw na pag-asa. Looking forward, yung pag-asa na yon. Kaya ngayon, binanggit po ni Paul, yung salitang pag-asa, tingnan nyo po ano ba yung salitang pag-asa na binanggit niya? Doon po sa talatang 24. Tingnan nyo po. Pakibasa nga po ang 8:24. Kasi you are looking forward doon sa hope na meron tayo sa verse 24. Roma 8:24. Nalayo ka ba? Roma 8:24 po. Naligtas tayo dahil sa pag-asa ito. Ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa, nakikita na natin ang ating inaasahan. Sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita Verse 25 po. 25. Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon ng buong tiyaga. So thank you. Nakita nyo, hinihintay natin ng buong may tiyaga. So si Paul, ang sinasabi niya ngayon, yung present suffering na meron tayo ngayon, hanggang hindi tayo nabubuhay, present po yon. Yung present suffering na meron tayo, because of our battle against the flesh sa inaalok ng sanlibutan, naglo-looking forward tayo, tumitingin tayo sa hinaharap ng totoong pag-asa. At yung pag-asa na yon, binasa po ni Sister Myla sa verse 24, sabi doon, ligtas na tayo. And that is past tense. Tama po ba? We already saved, ligtas na tayo. Pero ano yung dapat na nasa isip natin kung ligtas na tayo? Yung inaasahan natin. Ano yung inaasahan natin? Ang sabi ng verse 24, may inaasahan kasi tayo eh. Yung inaasahan natin na yon, yung kaganapan. Yung kaganapan, ang ibig sabihin po nito, pag sinabing kaganapan, yung reality. Kailan yung kaganapan na yon? Ng kaligtasan natin. Na hope natin. Talaga. Kasi sa totoo lang, itong mundo po na ito, this is not our genuine hope. Why? Kasi tingnan nyo ho yung binanggit sa verse 20. Verse 19. As long as nabubuhay tayo dito sa lupa, mai-impluwensyahan tayo ng kabulukan ng mundong ito. Ano sabi ng verse 19? Pakibasa nga po hanggang verse 21. Hanggang verse 22. 19 to 22. Sige po, pakibasa na po. 19, Quickly. sapagkat nananabik ang sanglilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. 20. Nabigo ang sanlilikha hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. Gayunman, nagbigay din siya ng pag-asa. 21. Na ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok at upang makabahagi ito
sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Verse 22 po. 22, alam natin hanggang ngayon dumaraing ang isang nilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. Okay, so nakita nyo, ang pinakikita ni Paul dito, ang mundong ito ay nasa ilalim ng curse ng ating Panginoong Diyos. That is the reality. Why? Because of Genesis chapter 3. In Genesis chapter 3, ang sabi ng Panginoong Diyos after the fall of Adam, in Genesis chapter 3, verse 1 hanggang verse 10, nagkasala sila. Ano ang sabing ganon? Sabi niya kay Adam, simple lang, para pag-anihan ang lupang ito ay aking susumpain ang lupang ito. Para iyong pag-anihan, ano gagawin mo? Magpapakahirap ka, magbubungkal ka. At ang kakainin mo, galing dito sa pawis mo. Lahat nandito. So, nung nagkasala si Eva at saka si Adan at si Eva, hindi lang silang dalawa ang binigyan ng consequence sa kanilang pagkakasala. Even this world. Of course, kasama si Satan dito, yung ahas. Kaya nga may 4 na kinurse ang Panginoon dyan eh. Pero ang maganda kay Adam at saka kay Adan, kay Eva at saka kay Adan, pinatawad sila ng Panginoon in verse 22. Nakita natin? Pero sinasabi ngayon dito, ang isang Kristiyano, hanggat nandito siya sa lupa, despite na tayo po ay ligtas na, sa verse 24, meron tayong inaasahan sa kaganapan nito. Tama? Ibig sabihin po, ligtas na tayo at inaasahan natin ang kaganapan nito. Ibig sabihin, ang mindset ng isang mananampalataya na sinasabi ni Apostol Pablo, wag mong isipin na habang panahon dito ka sa lupa. Hanggat nandito ka sa lupa, merong kang suffering na dadaanan. Why? Kahit namumuhay ka ng pagnanais mo na mamuhay ng maayos, pero ang problema, itong mundong ito ay nasa ilalim ng sumpa ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang sabi niya sa binasa ni Sister Leonie, ang linaw ang sabi ron, nananabik ang sangnilikha sa verse 19 na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Ano ibig sabihin ng ihayag ng kanyang mga anak? Palayain tayo mula dito sa mundong ito na ating tinitirahan. Kaya di ba parang sa totoo lang naman, di ba? Iniisip natin na bakit nga ba ako mayroong pananampalataya sa Diyos, di ba? Bakit nga ba ako nagbibigay ng panahon sa Panginoong Diyos, nag-aaral ng Biblia, nananalangin, naglilingkod sa Panginoon, sumasamba sa Kanya? Kasi alam natin na we are temporal sa mundong ito. Nakuha niyo po yung punto natin? At hanggat nandito tayo, may mga suffering na pwede talaga tayong daanan. Ano ba yung mga suffering na ito? Kung nga sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, minsan hindi ka maintindihan, magustuhan ng mga taong kasama mo. Di ba? Taliwas. Minsan, meron kang mga trials na dinadaanan. Possible na relational, di ba? O kaya naman, economical, sa pangangailangan ng pamilya, o kaya naman ay sa social. Ang dami nating dinadaanan dito. Kasi nga, ang sabi ng Biblia, yung sanglilikhang ito, may problema. Sabi ho, ng verse 21 ay ito. Sorry, verse 22. Ano sabi ng verse 22? Alam natin na hanggang ngayon, ang sanglilikha ay dumaraing sa paghihirap. Nakita nyo? Dumaraing sa paghihirap. Why? Majority po ng tao, pag pinag-aralan natin, wala hong maayos na relasyon sa Diyos. Of course, meron silang kamalayan na mayroong Diyos. Pero when it comes to genuine conversion and relationship sa Lord, hindi ho totoo. Kaya ang nangyayari ngayon, sinasabi ni Paul ngayon dito, ano yung dapat na i-look forward natin? Yung totoong pag-asa. Yung totoong pag-asa. At yung binanggit kanina sa verse 24, ang sabi ron ay ito, ligtas na tayo at inaasahan natin ang kaganapan nito. Ngunit, ang pag-asa ay hindi pag-asa kapag nakita na ang inaasahan. Kasi kung nandyan na yung kailangan mo, yung kaganapan, bakit ka pa aasa? Nandyan na nga. Yeah? Ibig sabihin, maliwanag kay Paul na yung pag-asa at pagiging anak mo, lagi siyang magkasama. Nakuha niyo?
ang isa sa maganda na siguradong anak ka ng Diyos at meron kang pag-asa, nothing happen sa buhay natin by accident. Ibig sabihin, walang aksidenteng nangyayari sa buhay natin. Dahil pinapakita ni Paul dito, as long as nabubuhay tayo sa mundong ito, meron epekto sa atin ang kasalanan ng mundong ito. May epekto po ito eh. Kasi nga, ang sabi ni Paul, itong mundong ito, dumaraing. Dumaraing siya. Bakit siya dumaraing? Dumaraing siya dahil wala pa ang bagong langit at bagong lupa. Hanggat hindi po dumarating ang second coming, last coming ng Panginoon, yung binabanggit sa Pahayag chapter 22, the new heaven and new earth, itong mundong ito daraing at daraing. Daraing at daraing po nito. Why? Dahil po sa kasalanang inilalagay at ini-impluwensya ng dyablo at ng mga tao na walang relasyon sa Diyos. So ano ang sabi ngayon dito? Ang sabi ngayon dito sa verse 24, sapagkat sino ang aasa sa nakita na? Verse 25, ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, ito'y hinihintay natin ng buong tiyaga. Halimbawa, napag-uusapan lang yung pag-aaral. Bakit ka nagtiyatsagang mag-aral? Ang goal mo, makapagtapos ka. Bakit nagtatrabaho ng nagtiyatsaga yung mga magulang? Kasi meron silang goal. Yung mga anak nila, kailangan namin mapagtapos namin sila. Ganun po yun eh. So, bakit ka umaasa sa mga bagay na pinaglalaban mo sa iyong sarili? Kasi may pag-asa ka na tinitingnan na mangyayari itong mga bagay na ito. So, anong ibig sabihin dito? Nangangahulugan pala na iba-iba ang degree o yung bigat ng karanasan natin dito sa lupa hanggat nabubuhay tayo rito. Nasa ayon sa gusto natin, meron tayo pong dinadaanan na pagtitiis. Nagtitiis tayo. Nagtitiis tayo dahil gusto natin na masunod ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Kasi pag ang dinidesire ng puso mo, masunod mo yung kalooban ng Panginoon. Kahit gustong-gusto mo na, nagtitiis ka pa rin eh. Parang ganito lang po yan eh. Sabi ng doktor sa'yo, ito yung hindi mo dapat kinakain kasi merong kasakit. Paborito mo pa naman. Ngayon, nakita mo, nagkakainan doon sa bahay nyo, Talagang, kung lumalatak talaga, talagang aahinggan nyo ng kain. Pero sa'yo, bawal. Ano gagawin mo? Magtitiis ka, hindi ka kakain kasi bakit? Alam mong hindi makakabuti sa'yo. Pag kumain ka nun, baka mapiste. Baka magkasakit ka, matigo ka, magkasakit ka. Yun yung ibig sabihin ng pinapakita rito. May sacrifice ka. So, ibig sabihin pala, tinuturo ng banal na kasulatan, for the sake of the truth, for the sake of our hope, for the sake of our salvation, kailangan meron tayong pagtitiis na nilalagay sa puso natin. Amen po ba? Siguro, makukuha ito ng mga katulad kong magulang na. Minsan meron tayong mga gustong bilihin, pero hindi natin binibili. Bakit? Kasi nga alam natin na nagtitiis tayo na hindi natin binibili dahil mas may kailangan na puntahan yung pera natin. Pwedeng sa mga anak natin, pwedeng sa ganitong mga bagay. Kasi nga, alam natin na mayroong masigit na pangangailangan. Kaya nagtitiis tayo. So ano yung punto rito? Ibig sabihin po, ang pagtitiis ay bahagi po ng buhay ng isang Kristiyano dahil alam niya na meron siyang tinitingnan na pag-asa na hanggat nandito sa lupa, meron siyang pagtitiis. Pagtitiis sa kasalanan na dapat niyang labanan, pagtitiis sa inaalok ng pamamaraan ng sanlibutan na kailangan niyang labanan, merong mga dumarating na temptation sa buhay natin na kailangan nating paglabanan, o merong sitwasyon sa buhay natin na dinadaanan tayo na kailangan nating pagtiisan at ipanalangin sa Panginoong Diyos dahil we look forward na alam natin maaayos ang lahat ng ito. Pero sa salvation natin, yung pinakapag-asa na hinihintay natin, after po na mamatay tayo dito sa lupa, yung paunang pagliligtas ng Diyos sa ating kaluluwa ay ating mararanasan. And then secondly, in the second coming of our Lord Jesus Christ, we are having glorified body na binigay ng ating Panginoong Diyos. So ngayon, ang tanong natin, pagpapalit ba natin ang kalwalhatiang naghihintay sa atin at mag-give up tayo sa mga dinadaanan natin? Pagpapalit ba natin ang kalwalhatian, ang salvation, ang pagiging anak ng Diyos natin
para lang maibsan yung mga dinadaanan natin ngayon sa buhay natin. Sabi nga ng iba, kung meron ka man dinadaanan ngayon, wag mong i-attribute kay Lord na sabihin na, kung kailan pa ako naging born again, kung kailan pa ako naging Kristiyano, bakit dinadaanan ko to? That is very shallow reason. Mapakababaw po nun. Dahil ang isang Kristiyano, kapag totoo siyang ligtas, alam niya na ang Diyos ay sovereign, makapangyarihan. Nothing happens sa buhay natin without the permission and the purpose of the Lord. And that is the language of Romans chapter 8, verse 28. Sapagkat sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya para sa ating ikabubuti. So sinabi ngayon ni Paul, mapag-aaralan natin yung susunod, sinasabi ngayon ng Word of God dito, mga kapatid, yung pag-asa pala natin ay ang glory, kaluwalhatian. Diba? Thank God, dahil progressively, patuloy na nagkakaroon tayo ng tinatawag na kaluwalhatian. Of course, sa tingin ng Diyos, we have glory na binigyan niya tayo ng kaluwalhatian. And that is part of our salvation. Pero hanggat nabubuhay tayo rito, kasama ng tinatawag na kaluwalhatian, ang sanctification ng pagtatagumpay ng Diyos sa atin sa paghiwalay sa mga kasalanan na inaalok ng mundong ito. So ngayon, ang isang maganda rito, mga kapatid, magtatagumpay tayo because of verse 23. Paibasa po, ano yung sabi ng 23? Hindi niya tayo iniwan. Na tayo lang ang aaksyon para makapagtiis tayo. Meron siyang ibinigay sa atin sa verse 23. Paibasa po. Hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu sa makatuwid bagay, tayo na may nananatiik din sa ating sarili sa paghihintay ng pagpupukop na dili iba't ang pagtubos sa ating katawan. Opo. Ang Biblia yan, malalim yan. Okay. Pero okay po yan. Okay. Pero pakibasa sister, medyo doon tayo sa medyo mababaw ng konti. At hindi lamang ito, kundi tayo mga tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos, ay dumarating din habang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang paglaya ng ating mga katawan. Okay. So, meron bang ibinigay sa atin para mapagtagumpayan natin yung pagtitiis? Meron. Ano po yung binigay sa atin? Espiritu Santo. Ang sabi doon, ang liwanag, sa akin ang ganito pagkasabi tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok samantalang hinihintay natin ang pag-ampun sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ano ba yung pagpapalaya sa ating katawan? Kasi kung yung katawan, yun yung kasalanan. Meron pa po kasi tayong natitirang kasalanan. Doon po yung sa chapter 8 verse 1 hanggang verse 17. Di ba? Yung bunga ng laman at saka bunga ng Espiritu, kinross-reference natin sa Galatia. So sabi ngayon ni Paul dito, yun yung pinakamaganda. Papalayain tayo ng Panginoong Diyos dito sa katawang nagtitiis dahil sa paikibaan natin saan sa kasalanan. Ang isa sa pinakamaganda rito, yung promise ng ating Panginoong Diyos na sa kanyang muling pagbabalik, bibigyan niya tayo ng maluwalhating katawan. And that is heavenly body. Ngayon ang tanong, kapag medyo konting ano lang di ba pag namatay ang tao, yung katawan niya nililibing. Mabubulok ba o hindi? Pero yung kaluluwa niya, kapag anak siya ng Diyos, ang pupunta? Sa presensya ng Diyos, di ba? Sa langit. Ligtas na ba siya? Sabi ni Kuya daw, ligtas na siya. Ligtas na po siya, di ba? Ano nang yung ligtas pa lang sa kanya? Kaluluwa natin. Kasi nilikha tayo ng Diyos na mayroong katawan at kaluluwa. Ang tawag dyan, dichotomy. Ibig sabihin, yung spirit at soul, isa lang siya, yung iba, trichotomy, katawan, kaluluwa at espiritu. Pero ako, ang paniniwala ko, yung spirit at kaluluwa, the same siya. Kaya dichotomy. Ngayon, tama si Kuya Do, na kapag namatay yung isang Kristiyano, mabubulok yung katawan niya, pero yung kaluluwa niya, nasa presensya ng ating Panginoon Jesucristo. Ligtas po ba? Tanong, kompleto na ba yung kaligtasan niya? Hindi pa. Bakit?
Kasi ang ligtas pa lang, kaluluwa. Yung katawan niya, bulok pa. Kailan ang kumpletong kaligtasan ng tao? Sa muling pagbabalik ni Kristo. Ang sabi ng Biblia, sa pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo, yung lahat daw ng namatay, muli niyang bubuhayin. Pag binuhay niya yun, magiging maluwalhating katawan at makalangit na katawan. Ngayon, saan dadalhin yun? Ang sabi ng Pahayag chapter 22, ibababa ang bagong langit at bagong lupa. Ibig sabihin, yun yung doon tayo ngayon namumuhay. Perfect na ho yung pamumuhay natin doon. Wala na hong kasalanan. Puntahan natin ang Pahayag chapter 22 para mas maging maliwanag sa atin. Sabi ng Pahayag chapter 22 ay ito. Sorry, 21. Ano sabi ng verse 21? Chapter 21 ng Pahayag, verse 1. Paibasa po hanggang verse 4. Pahayag 21, 1-4. Sige po. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong dagat. 21. 21. Wala na ang Pahayag 21. Wala na dagat langit at daigdig. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang bagong lungsod, ang bagong isang na bumabasa mula sa langit Okay. sa Diyos. Gaya ng isang babae na kasal, maganda ang mundo at handa na siya sa pagsalubong sa lalaking kanyang makapangisan. Amen. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo ang tahanan ng Diyos. Nasa piling na ng Diyos. Ayan, okay. Diretso po. Naninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Nakapiling nilang palagi ang Ayun, Diyos oh. at siya'y magiging Diyos nila. At, verse 4. For at napapahirin niya Ayun, oh. bawat luha sa kanilang mata. Wala nang Wala nang kamatayan, dalamhati, pag-iyak. tangis, paghihirap, sapagkat lumipas na ang dating mga O, di ba nakita nyo? So, sa pagbalik ng ating Panginoong Diyos, sa second coming, wala na hong kamatayan. Why? Because we have a heavenly body. Maluwalhati na po yun. Kaya, that is the complete salvation ng isang Kristiyano. Kaya nga ho, pag namatay yung isang Christian, ano pa lang po yun? Ang kaligtasan niya, kaluluwa pa lang po naliligtas kasi wala pang katubusan yung katawan niya. So, the new heaven and new earth, ibababa po sa langit, makakasama na natin ng Diyos ng palagian. Ngayon, isang maganda po rito, doon po sa chapter 22. So dito, pag bumaba si Jesus Christ from heaven, dito na. Yes, binaba, di ba binaba ang langit at lupa? Ang linaw, ang sabi po doon, Wala na yung dagat. Pastor, ibig sabihin, Pastor, ano na yun? Literal na yes, magiging ano to? new heaven and new earth. Yun nga lang, hindi natin alam kung saan dito sa buong mundong ito. Kasi, ito po ay isang pagpapahayag kay Apostol John na kung saan, ito po hindi pa nangyayari. Ang nangyari kasi dito, araw ng Panginoon sa chapter 1, habang nasa Patmos si John, dinala siya ng Diyos ng Espiritu Santo sa langit. Pinakita sa kanya ang lahat ng nangyayari doon. At pagdating po ng chapter 20, 21-22, sabi niya, ganito yung mangyayari sa pagbabalik ko. So, ibababa niya ang bagong langit, bagong lupa. Of course, napakalaki po ng earth, ng mundong ito. Kaya hindi po ito, hindi po ito gugunawin na. Ang tawag ho dito, i-recreate ng Panginoong Diyos ito nang wala ng kasalanan. Wala na hong kasalanan doon. Wala hong makakapasok na kasalanan, wala na hong kasalanan. Dahil, yun nga po, pinabubuksan ko yung Pahayag 22 sa inyo, kasama na po natin ay walang iba kundi si Kristo. Doon po sa chapter 22, verse 3. Okay, paibasa po. Wala roong makikitang anumang isinumpan. Di ba? Walang makikita doon. Wala nang kasalanan. Diretso po. Makikita sa lungsod ang trono ng Diyos at ng Kordero at sasambahin siya ng kanyang mga lingkod. Verse 4. Makikita nila ang kanyang mukha Ayun, at masusulat sa kanilang noo ang kanyang pangalan. Verse 5. Doon wala ng gabi. Ayun, ano pa? At hindi na sila? Hindi na sila makakailangan pa ng mga ilaw o ng liwanag ng araw. Pagkat ang Panginoong Diyos ang magiging ilaw nila at maghahari sila di ba wala ng kasalanan? Kasi nga, hanggat hindi po nare-recreate yung mundong ito,
natutubos yung mundong ito. Kasi ang Diyos, ang una niyang tinubos tao. Pero meron po talagang theology na tinatawag na pagtubos sa sanlibutan ito. Yung mundong ito mismo. Kasi nasa ilalim siya ng curse eh. At ang nagahari ngayon dito si Satan sa Ephesians chapter 6. Nagahari sa himpapawid. Di ba? Kaya nga meron dalawang kingdom na naglalaban dito. Kingdom of God, yung church, at saka yung kingdom of devil, di ba, ni Satan. Pero pagdating po ni Jesus Christ sa second coming, i-redeem po niya yung buong mundong ito. Kaya nga sabi, i-recreate siya, ibababa niya ang bagong langit at bagong lupa. Ngayon, may kasalanan ba sa chapter 20? Wala na ho. Ngayon, ang tanong, sino yung makikita natin doon? Si Jesus Christ. Ang liwanag, ang sabi ho kasi doon, sa verse 4, makikita nila ang kanyang muka. Pero pagdating ng verse 3, matatagpuan sa lungsod ang trono ng Diyos at ng Kordero. Sino may Kordero? Kordero. Sabi ni Apostol John, narito ang Kordero na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Si Jesus po yun eh. So, sa new heaven and new earth, sino makikita natin? Yung Diyos. At sino yung Diyos na yun? Si Jesus Christ. Yun lang yung sinasabi ng Biblia. Kaya nga ang problema rito, totoo na may one God in three person. Pero ang tanong natin, sa new heaven and new earth ba, meron bang tatlong Diyos? Yung Ama nandun ba? Si Kristo nandun, Holy Spirit? Di tama yung Mormons, tatlo ho yung Diyos. So, ibig sabihin, isang Diyos ito, pero tatlong persona sila, pero ang makikita natin sa new heaven and new earth, si Kristo po. Mukhaan, makikita natin siya. Ang linaw po, kaya nga sabi, matatagpuan sa lungsod ng trono ng Diyos at ng Kordero at sasambahin siya ng kanyang lingkod. Makikita nila ang kanyang muka at masusulat sa kanilang noo ang kanyang pangalan, si Jesucristo po. So, nakita nyo? So, ngayon, ano yung nilulooking forward natin? Kaya tayo nagtitiis dito. Kaya sana wala akong give up, di ba? Kahit na may problema, kahit na may pagsubok, kahit minsan nauulog sa kasalanan, kahit minsan nakakagawa ng mali, mas lalo pa tayong maging malapit sa ating Panginoong Diyos. Lord, tulungan niyo ako na mapagtagumpayan ko ito. Help me, Lord, na mag-persevere ako, di ba? Itong mga suffering na dinadaanan ko, tulungan mo ako by your grace and by your mercy na mapagtagumpayan ko ang lahat ng ito dahil anak mo ko. At ang nilulooking forward ko, mapaka-temporal ng buhay ko dito. One day at a time, haharap ako sa iyo at mararanasan ko ang buhay na walang hanggan. So ngayon, what is the most important sa buhay natin ngayon? Di ko sinasabing hindi importante yung mag-aral, hindi importante yung magtrabaho, hindi importante mag-invest tayo, mag-iwan tayo ng kayamanan sa mga anak natin. Lahat na yan ay mahalaga. Pero the most important na dapat na iniisip natin ay walang iba, kundi after ng kamatayan natin dito sa lupa, yung buhay na walang hanggan. Amen po ba? So, tatandaan natin, meron tayong dalawang katayuan ngayon. Anak tayo ng Diyos, meron tayong suffering na dinadaanan, pero we looking forward yung tinatawag na glorification ng ating Panginoong Diyos para sa atin. So, hindi ko alam ano yung sitwasyon ng buhay natin, but this is the Word of God. One day at a time, alam natin na lahat ng ito ay sinulat sa mga taga-Roma at sa panahon natin upang maranasan natin ang pagtitiis, ang pagpapatuloy hanggang sa huling hininga ng ating buhay. Because we do believe sa ating mga sarili na yon ang pinakamasayang na karanasan ng buhay natin, ang makapiling natin ng Diyos. Ng ating kaluluwa, sa presensya ng ating Panginoong Diyos, but in His second coming, alam natin, we have a glorified body. Ito yun, maluwalhati. Magkikita-kita pa rin tayo ron, di ba? Magkikita-kita pa rin tayo. Kaya minsan papaisip ako Lord, sana yung mga mahal sa buhay ng mga kapatiran, dito, maiksi lang yung pagsasama nila. Sana eternal yung pagiging pagkakasama nila. Yun nga lang, kailangan po nilang maligtas, iligtas mo. Para na sa ganon, mauna man sila, o sino may mauna sa amin, we have a reunion sa mga darating na panahon, magkakasama kami in heaven or in the new heaven and new earth. Di ba napakaganda ho nun? Hindi lang dito tayo nagsama-sama, kundi hanggang walang hanggan. Yes! Tayo. Yes, pero wala na mag-asawa. Ala na yung relasyon. Ala na. Brothers and sister na lang po sa langit. Kasi, kung asawa ko pa yung asawa ko, baka mabuntis ko pa yun. At saka medyo magkakaroon ako ng paborito ron, di ba? Kasi ang sabi ng
Revelation 22, wala na nga akong kasalanan eh. Di ba yun? Malinis na. Wala nang isip na masama. Wala nang wala nang pagnanasa. Wala nang ganire. Hindi ka na nag-iisip ng masama. Ang karanasan mo ay kabanalan dahil ala na eh. Wala na kasing kasalanan eh. Di ba nung bago mahulog sa kasalanan si Adan at si Eva? Puro kabanalan iniisip nila eh. Yun nga lang, nung dumating si Satanas, ayun na, nakorap na po ang isip nila. So ang ganda, di ba? Magkakapatid na lang tayo, dito lang ho sa lupa mag-aasawa. Meron niya nagtanong kay Jesus Christ eh, paano yung kanyang asawa? Nag-asawa uli siya. Pagdating nila sa langit, mag-asawa ba sila? Sabi ni Jesus, hindi. Magkakapatid na sila. Wala pong mag-aasawa sa langit. Kaya nga si Mary, di ba, pastor, hindi naman niya in-acknowledge na ni Jesus. Yes, kasi nga, sa spirituality, biologically, naging nanay niya. Pero sa spirituality, kahit sa, Diyos kasi siya eh, kahit nga tayo, hindi na natin sila nanay dun eh. Kahit yung nanay ko, ako hindi na ako tatay ni Timothy doon. Hindi ko na rin asawa si Daisy ron. Magkakapatid na po tayo ron. Magkakapatid na tayo. Kaya napakaganda, di ba? So, dito sa lupa, ang ikli lang ng buhay natin. Di ba? Pero yun, eternal. Kaya nga, minsan iniisip ko eh, pag namatayan ka ng kamag-anak mo, namatay. Wala namang relasyon sa Diyos. So, pupunta yon. Hindi mo naman pwedeng sabihin nasa langit dahil ang linaw ng Biblia. Saan talaga pumunta? Yun kasi minsan ang sinasabi natin pag pumunta tayo doon sa isang kamag-anak natin para lang ma-comfort natin. Aten, huwag ka nang malungkot. Nagpapahinga na siya. Totoo bang nagpapahinga siya? Kasama na ng Diyos yan. Nagpapahinga na siya. Alam mo naman yung buhay. Hindi naman talaga totoong tumanggap sa Panginoon. Hindi naman totoong mano ng palatay. Sasabihin mo, Aten, hindi, sorry. Ay, wag ka naman malungkot. Diyan ka lang yan. Wag ka naman malungkot. Kasi nagpapahinga na siya. Ang totoo po, yung nakikita natin sa may mga punto, rest in peace. Hindi po rest in peace yun. Kung ang namatay po doon, walang relasyon sa Diyos, hindi po rest in peace yun. Ang nakalagay po doon, starting, suffering in the hell of fire. Yung sa Lucas 16, naghihirap ako sa apoy nito. Yung kaluluwa, naghihirap po. Wala pong peace. Ang totoo lang pong merong peace na namatay, yung totoong anak ng Diyos dahil kasama niya si Kristo. Wag po tayong magbigay ng comfort na mali naman yung comfort natin. Tumahimik na lang tayo. Di ba? Minsan nagdidiskusyon kami ng mga kapatid kong pastor. Pastora Peli, si Kuya Floren. Siyempre, mga pastor kami eh. Yung iba kong kapatid. Paano yan? Ganito. Nagkukwentuhan lang kami. Wala naman po kami, kwentuhan lang. Pag namatay si Nanang Gloria, kapatid ni tatay. Ano yun? Marami hong Diyos-Diyosan yun sa bahay. Bawal sa Bible yun. Umaasa po yun. Totoong naniniwala siya kay Kristo. Kahit si Mama Sisig, kabisado, sineshare niya yun. Pero hindi mo mapapatanggal sa kanya yung mga Diyos-Diyosan niya. Ang tanong doon, pag namatay yun, sa pupunta. Sasabihin, huwag nating i-judge. Hindi naman kami nag-judge Bible eh. Nakalagay nga sa Bible, wag kang magkakaroon ng Diyos-Diyosan, wag kasasamba sa Diyos-Diyosan. Dahil parurusaw kayo hanggang sa kaapat na salin lahi nakalagay nga. Saan siya pupunta? Di sa impyerno. So, ibig sabihin po, sa mga tao talaga na dahil hindi siya pinili, kahit anong paliwanag mo doon. Totoo yun. Pero ang mahalaga, masyaran siya. Para wala siyang maidahilang pagharap sa Panginoon. Di ba? Kasi nga, nasyaran siya ng Word of God. So, ang punto natin ngayon dito, sa pag-aaral natin, ganun pala. Kaya pala may mga dinadaanan tayo, kaya pala yung mga apostol, kahit napugutan ng ulo si Pablo, hindi niya dininay si Kristo eh. Si Peter, pinao ng patwad, hindi pa rin niya dininay si Kristo. Si John Huss nga sinunog na Sabi sa kanya, sige, i-recant mo lang yung paniniwala mo niya, hindi ka na namin susunugin. Kadali lang nun, di ba? Lolokohin ko na lang to. Sige, tinatanggi ko na yung paniniwala ko sa doktrinang ito. At least makakalaya ako. Pero sa likuran ko, hindi totoo. Di ba meron tayong ganon? Yung parang sasabihin mo, white lie, sige, tinatanggi ko na. Pero sa puso mo, hindi mo siya pwedeng gawin ni John Huss yun Pero bakit hindi ginawa? Sige, sunugin niyo ako. Pero hindi niyo ako. Hindi, nasunog siya. Si John Huss, sa history siya, si Shadrach, Meshach, Abednego yun Yung sa history sa church, noong 1400, yung isang tumindig na kauna-unahang sinunog na humawak sa doktrina ng kaligtasan ay si Kristo lang si John Huss. Sinunog talaga siya. Ang sabi sa kanya,
Irikant mo lang, itanggi mo lang yung pinaniwala mo. Palalayain ka namin, di ka namin susunod. Ayaw niya. Sinunog siya. Si Polycarp, sinunog din. Sabi niya, 84 years na pinaglingkuran ko ang Diyos sa aking buhay. Sabi niya, wala siyang ginawa sa akin. Sinunog din si Polycarp. Bishop po siya ng Antioch. Ay, ng Smyrna. Sinunog siya. Bakit sila nagpasunog? Pwede naman nila sabihin, sige, tinatanggi ko na, pero sa puso mo, hindi mo naman tinatanggi. Ang katotohanan po doon, alam nila itong pinag-aaralan natin. Alam nila ito. May pagtitiis talaga. Kaya ang pinakamaganda sa buhay ng tao, manalangin tayo, Lord, ilayo mo ako sa masama. Yun naman talaga yung prayer natin. Pero Lord, kung may dumadating man na pagsubok sa buhay ko, lagyan mo ako ng lakas ng loob. At biyaya ng kilos ng Banal na Espiritu na magpatuloy ako. Dahil ang aking tinitingnan ay ang buhay na walang hanggan. Amen? So pray tayo, and after that po, baka may dagdag pa kayo, idagdag niyo po. Let us pray. Panginoon po naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga salita nyo na aming napag-aralan dito po sa Romans chapter 8, verses 15 up to verse 21. I pray, Lord, na ang banal mong Espiritu ang siyang patuloy na magpaunawa nito sa aming lahat at in-encourage niyo po kami na anumang mga dinadaanan naming pagsubok o dinaanan na namin, napatunayan namin mula sa inyong mga salita na napakatapat nyo at ang lakas ng biyaya ay sapat upang makapagpatuloy kami. Bagamat alam namin na kami ay nananalangin na iadya nyo kami sa mabigat na pagsubok at sa masama. Pero Lord, nakikita namin ang inyong kagandahang loob sa amin na ang patuloy na pagiging anak namin ay inyong iniingatan. At ang pangako ng tunay na kaluwalhatian na mararanasan ng bawat isa sa amin ay ang buhay na walang hanggan. Kaya Lord, maraming salamat sa mga promises ng inyong mga salitang ito. Nawa po nagpatingkad pa ito ng aming pananampalataya sa inyo. Nagbigay ito ng pag-asa sa amin at patuloy na naglalagay sa puso namin na mahalin ka ng lubusan sa aming mga buhay at mapaglingkuran ka. Panginoon, maraming salamat sa lahat ng naririto ngayon. Kilala niyo po ang bawat isa. Panginoon, dalangin ko po na kaming mga naririto at yung pamilya po namin ay patuloy niyong lalo pang lagyan ng mabiyayang pagkilos sa aming mga buhay upang na sa ganon ma-experience namin ang biyaya ng inyong pagmamahal at sa mga mahal namin sa buhay na wala pang relationship sa inyo, ngayon nananalangin kami na nawa po ang inyo pong habag at awa ay dumating sa kanilang mga buhay. Maranasan nila ang patuloy na pagbibigay niyo sa kanila ng kahabagan. One day, magkaroon po sila ng pananampalataya na kaloob ng Banal na Espiritu at si Jesus ay maging tagapagligtas at Panginoon ng buhay nila at maranasan nila ang isang bagong kapanganakan na nagbigay kayo ng pagpapawalang sala sa kanila. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat ito ang pinakamahalagang kailangan ng tao, ang pananampalataya, buhay na walang hanggan at relasyon at katiyakan ng merong kaming katubusan dahil kay Kristo. Pagkalooban niyo po kami ng maayos na kalusugan, bigyan niyo ng kagalingan ang aming mga katawan at ang inyong pag-iingat ay aming maranasan. 10 ng mga mahal namin sa buhay na malayo sa aming mga piling. Nasa ibayong dagat man sila o narito sa Pilipinas sa mga lungsod, mga lalawigan. Panginoong Diyos, we are praying right now, nawa po'y ingatan niyo po sila kung paano kami din ay iniingatan niyo po. Patuloy niyo ipagkaloob ang lahat ng aming mga pangangailangan mula sa maliit hanggang sa malaki. Alam namin na kailanman ay hindi kayo nagkukulang sapagkat bago pa kami manalangin, alam niyo na ang lahat ng kailangan namin. Kaya Lord, maraming salamat sa patuloy na pagbibigay niyo sa amin ng lahat ng aming pangangailangan. Sino man po ang may mga dinadaan ng pagsubok, problema, suliranin sa buhay, bigyan niyo ng encouragement ang bawat isa. At ang aming dalangin, nawa po ang patuloy na kalakasan ng gagaling sa inyo ay kanilang maranasan. At nawa ang mga proseso ng inyong patuloy na pagsasaayos ng lahat ng ito ay darating sa buhay ng bawat isa upang magkaroon po ng katugunan. Sa mga mag-aaral na estudyanteng kasama namin ngayon, kayo ang magbigay ng karunungan at katalinuhan sa kanila, lalong-lalo na sa mga dapat nilang i-accomplish sa kanilang mga pag-aaral. At kami ay nagpapasalamat sapagkat kayo ang Panginoon na nagbibigay sa kanila ng wisdom and knowledge upang makapasa sila at maluwalhati ang inyong
pangalan. Sa aming lahat na naririto ngayon, patuloy kaming nagtitiwala na ikaw ang Diyos na nagpaplano at gumagawa ng mabubuting bagay sa aming pong mga buhay. Sa aming pasamantalang paghiwa-hiwalay, nawa po maranasan namin palagi ang inyong pagmamahal, ang pagpapala ng aming Panginoong Jesucristo at ang paikipagpisa ng Banal na Espiritu. Ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan po ni Kristo Jesus, lahat tayo